morning to all of us. This is our day, the day of the debate of the students, section Mabini grade 6. So ang pagdidibatihan nila ngayon kung sino ba talaga ang nakakatulong sa ating bansa, yung manggagawang naiwan dito sa ating bansa o yung mga manggagawang ng ibang bansa. Ang nandito sa araw na ito, ang aming grade head, si Ma'am Asas, siya magre-representante. Okay? So, simulan na natin. Magandang araw po, Ginoong Kapi. Magandang araw din, Ginoong Joel at Ginang Asas. Kami po pala ang pamato ng mga kamag-anak sa debating ito. Buhay ang kanilang mga pamilya kung kakarampot lang ang kanilang sahod sa Pilipinas. Sila ang nakatulong sa bayan dahil naiwan sila ang kanilang at sa bayan din sila nabili. Paano sa mga tulong sa bayan pag tumitita nila para sa kanyang pamilya lamang? Di lang sila nakakatulong sa kanilang pamilya, nakatulong din sila sa bayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Yung pinapadalang pera nila ay binabawasan din ng tax. Minsan nga inaabuso pa sila ng kanilang amo, pero tinitiis pa rin nila ito. Mabuhay lang ang kanilang pamilya. Oo, inabuso sila doon sa bansa, pero titiis pa sila dito. Kaya sa kanilang pamilya at sa bayan, nabayan din sila ng merong tax at balian ito. Sila, nagbabayad rin naman sila doon Dito naman din. Nabayad rin sila. Pangalawang mananalita. Oo nga, meron kayong pinabayarang value-added tax at income-added tax. Sila, nagbabayad din naman silang taxa. Kung malaki ang matikulang perang kanilang pinapadala, malaki rin namang napupunta sa gobyerno at nagtitiis din sila para mabayaran ang mga bayarin at nakatulong sa pamilya. Oo nga, nagbabayad din kayo ng tax, pero sila din nagtatrabaho 24 oras sa sariling bayan at binabawasan. Meron pa nga sila value-added tax upang makatulong. Bakit hindi ba sila nanghirap doon? Minamaltrato ng kanilang ama, minsan hindi pa sila kumakain ng dahil lang sa kalupitan ng kanilang amo. Paano ninyo nasabing hindi sila nanghirap doon? Oo nga, naabuso sila doon sa ibang bansa at binabawasan pa sila. Oo nga, naabuso sila doon sa ibang bansa, pero sila din nagtatrabaho dito. Okay. So, pangatlong mananalita. Kagaya niyo, nagtitiis din sila sa hirap para mabuhay ang kanilang pamilya at mabayaran ang mga bayarin nila. Pero maliban sa bayan nila, nagbabayad din sila ng tax. Dahil nga mas malaki ang kinikita nila sa ibang bansa, mas malaki ang nababayad nila sa gobyerno. Kaya mas nakatulong sila sa ating bansa. Pero hindi ganon kadali na magtrabaho sa ibang bansa dahil nagtitiis din sila sa pang-aabuso ng kanilang mga amo. Pero baliwala lang yun sa kanila basta mabuhay lang na maayos ang kanilang pamilya at matustusan ang mga pangangailangan nito. Oo nga, mas malaki ang kinikita nila kapag trabaho sa ibang bansa. Pero alam naman natin na ang trabaho nila doon ay may limitasyon o tinatawag na kontraksyon. Kaya dapat ang naiwan ang masirangin na nagpapaunlad ang bansa. At may tanong ako sa iyo, ilang bilang lang ba ang naiwan sa bansa? 1 milyon, 2 milyon, o 100 milyon? At sa palagay ko, mas marami ang naiwan kaysa na naiwan. Sandali, huwag na tayong mag-away. Oo nga sa ibang bansa sila nagtrabaho, hindi dito sa ating bansa. Pagkasawari ko'y walang dapat pagtalunan. Dahil sa mata ng bayan, kapwa tayo'y marangal. Kapwa tayo'y nakatulong sa pagunlad ng bayan. Wala naman tayong dapat pagtalunan dahil lahat tayo ay nagtatrabaho araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at taon-taon upang makaahon sa hirap, upang may tulong sa pamilya at tumulong dito sa ating bayan.
Oo, papayag ako sa kanyang desisyon dahil pare-pareho naman silang nagbabayad ng buwis at nagpapakahirap sa trabaho at minsan inaabuso pa pero tiniis nila ito para sa pangunlad ng ating bansa.